Magandang umaga po ulit sa araw ng Panginoon sa atin lahat. At tayo po ay maganda ng ating mga Biblia upang samahan po ako sa ating pong gawain ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kung maalala nyo po ang ating pong pinag-aralan, nung nakaraang ako po ay nagmensahe sa ating lahat tungkol po sa pangalawang chapter ng Matthew, ay nakita po natin ang panawagan, the call to worship like the wise men. Panawagan na gayahin natin yung mga wise men na sila ay nagpunta sa Jerusalem, sa Bethlehem upang sumamba sa Panginoon. Ito po ang panawagan sa pagpupuri tulad ng mga pantas. Ang mga pantas ay tinawag na wise men not just because they are wise, but because they are wise worshiping the Lord. Yan po ang ating natutunan about worship. At maalala nyo po, didiscuss din po ni Brother Randy sa atin kung ano ba ang tunay na pagsamba. Amen? Ito po ay ang ating alay na pagsamba bilang tayo nabubuhay. At ito po ay dapat alay na banal na maging katanggap-tanggap sa Panginoon. At ngayon naman po, patuloy pa rin natin pag-uusapan, pag-aaralan ang Mateo chapter 2. Ang ginagawa po natin ngayon ay Bible series. Ito po ay series kung saan susuyurin po natin, hihibla-hiblahin po natin ano pong nilalaman ng Ebanghelyo ni Mateo. At makikita natin ang mga katotohanan ito na ang series na ito ay Messianic Message of Matthew. No, triple M. The Messianic Message of Matthew. Ang mensahe ni Mateo tungkol sa Bisaya na dumating. At yan po ang ating pong ma-appreciate sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-uusapan is Jesus Christ, the King of Kings. Panginoong Yesus, Hari ng mga hari. At tayo po ay magfo-focus sa Matthew chapter 2 verse 2. Ngunit ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa verses 1 hanggang 12. Contextually, pag-uusapan po natin mula unang verse hanggang 12. Ngunit nakafocus po ang ating pag-aaral doon po sa verse 2. Kwento ko lang po ng mabilis, no? Sa Tagalog, sa pamagitan ng aking pagbasa sa Tagalog ng salita ng Diyos. Mateo 2, 1 hanggang 12. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos ayon sa ang dating Biblia. Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki. May nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisisabi, verse 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Verse 3, nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati na ang buong Jerusalem. Verse 4, at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan ay siniyasat ng hari sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi ng mga saserdotes kay Haring Herodes sa Bethlehem ng Judea sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Ito po ay verse 6 ay sinulat ni propeta Micah na nasulat po ito sa Torah o sa Old Testament. Ito po ang verse 6, sabi po ng propeta Micah 5:2, at ikaw Bethlehem, na lupa ng Juda, sa anuang paraan na hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Na magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ang buong ingat sa kanila ang panahong isinilang
ng bituin. Verse 8, at pinayaon niya ang mga pantas sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon sa Bethlehem at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol na ipinanganak. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ibigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon din, at siya'y aking sambahin. Verse 9, at sila, pagkarating sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad, at narito ang bituing kanilang nakita sa silangan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit, at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Verse 10, at nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila at di kawasang galak. Verse 11, at nagsipagpasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang ina na si Maria, at nangagtira pa sila at nangagsisamba sa kaniya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay hinandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Verse 12, last verse. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbabalik kay Haring Herodes. Kaya sila ay nagsiuwi nila sa kanilang sariling lupain sa ibang daanan. Ito po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakarami pong hari na maaari nating makita, no? Sino po ang hari ng ating tahanan, ng tahanan ng Tanyo? Ang hari ng tahanan ng Tanyo ay si Haring Melchor, no? Ang hari po noong ng ating mahal na Pilipinas ay si BBM. At ang hari ng Greenland ay ang hari ng Denmark. Tama po? Pero may isang hari na gustong sakupin ang Denmark. Kaya nga nagpadala ang iba-ibang hari from France, Sweden, Switzerland, mga taga-Europe, yung buong NATO, nagpadala sila ng mga kanilang hukbo dahil yung Haring Trump ay gustong kunin ang Greenland. No? Napakaraming hari, pero sa panahon natin, na iba na po yung form of government, naging president na, tama po? Pero it is also equal doon sa power and authority ng isang hari. Sa Inglaterra, monarkiya po doon. Ibig sabihin, king, no? Kingship, no? Nangunguna po ay ang hari. At in fact, ang mga hari ay sila po ay makapangyarihan. At si Mateo po bilang sumulat ng Gospel of Matthew ay yun po yung kanyang goal. Nabuksan natin ang ating Biblia sa mensahe ng Mateo upang makilala natin ang hari ng mga hari. Kaya yun po yung ating topic ngayon, yun ang title. Jesucristo, Jesus Christ, is the King of Kings. Ano ba ibig sabihin po ng pangalang Mateo? Bigyan ko lang kayo ng konting background ng author. Ang ibig sabihin po ng Matthew is the gift of the Lord. Regalo po ng Diyos. Ang former name ni Matthew ay Levi, o yung sikat na maong na Levi's Stratus, no? Levi. Isa po si Matthew sa mga mabilisan o talagang tinawag ng Diyos at siya po ay naglingkod. Si Matthew po ay isa sa mga kinamumuhian ng mga Hudyo nung araw at dahil siya po ay isang tax collector. Ano po ibig sabihin sa tax collector? Pag naniningil sa'yo, kunwari 1,000 pesos, may patong yan, may para sa kanya, no? 1,500 ang sisingilin sa'yo yan. So, corrupt. At kaya inis na inis yung mga sinisingil. January ngayon, yung mga may business sa BIR, marami. Pero sa mga iskinita, sa mga barangay, di ba nga po yung mga butaw-butaw, yan yung mga naniningil. So yun, isa doon si Matthew.
siya po ay inaisama sa biyaya ng Panginoon sa 12 apostoles. At siya po ay kinikilala niya. Siya mismo yung nag-mention ng pangalan niyang Levi para ipaalala sa sarili niya at ipakita niya sa mga readers niya na siya ay makasalanan. At siya ay, ganun po kasi yung mga tao sa Biblia noon, na kung si Paul, ano po ang dating pangalan ni Paul? Saul. At nung binago siya ng Panginoon, siya po ay naging Paul. No? Ganun din si Matthew, nung dating wala pa siya sa Panginoon, Levi ang pangalan niya, siya mismo nagsabi niyan sa verse, at nung binago na siya ng Panginoon, naging follower na siya ni Jesus Christ, ay Mateo na ang kanyang naging pangalan. Mga kapatid, ang Gospel of Matthew ay isa sa mga sinulat nung unang panahon na unchallenged. Ibig sabihin, wala nang nag-away, wala nang nagdebate kung sino yung nagsulat. Sa mga artifacts, malinaw na talagang si Matthew ang author. Hindi katulad ng Hebrews hanggang ngayon, hindi alam kung sino ang nagsulat. May nagsasabi pa rin, mga makapol, hindi si Paul yan, pero hindi pa rin napatunayan ng malinaw. No, where in fact, yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, Roman, nagpapakilala si Paul, Paul, diba? Nakasulat doon. So malinaw. Pero yung ibang mga books ng Bible, hindi malinaw ang authorship. At isa, ang Book of Matthew, sa mga malinaw, na talagang pinakita ng Diyos kung sino po yung author. Ang goal ng Matthew is to demonstrate that Jesus Christ is the King. And He is not just a King, but He is the King of kings, of all kings. He is the long-awaited promised Messiah. Kaya ang tema po ng Bible series natin is the Messianic message of Matthew. Maalala natin sa Matthew chapter 1 ay nandun po yung lineage. Ito po yung pagpapakita yung credentials, yung dugo na nagkatawang tao na si Jesus ay isang may dugong hari, no? Nanggaling po ito sa kanilang unang hari per se. Wala pang government doon, pero kay Abraham binanggit yun ni Matthew. At malinaw na nanggaling sa Haring David ang lipi ng ating Panginoong Hesus. Sa book na ito, sabi ni John MacArthur, merong 322 plus na propesiya tungkol sa darating na Mesaya kay Kristo. Pero sa book na ito, napakarami pong mga binanggit. Out of 300 plus na prophecy, 60 prophecies galing sa Old Testament ang binanggit po dito. Si Matthew din ay kilala sa mga katagang the kingdom of heaven. No? So this is all about king. This is all about the kingdom of the King Jesus. At makikita natin sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12, focus natin yung lente natin sa verse 2, mababasa po natin dyan, may dalawang klaseng hari. Napansin nyo sa kwento? Meron pong dalawang klaseng hari. Una, ang haring si Jesus, King Jesus. Siya po ay a heavenly king o hari ng langit, ng kalawakan at ng lahat. Pangalawa, makikita natin ay si King Herod. So may dalawang hari, isang heavenly king at saka isang earthly king. Pag-aralan natin kung sino sila. Unang-una, pag-aralan natin of course, King Jesus. In verse 2, mababasa natin dito, naghanap. Tama po? Naghanap po nung yung mga pantas, naghanap po sila kung sino po at nasaan yung ipinanganak na bata. Sinabi po doon, nasaan where is he who has been born King of the Jews? So si Jesus o ang ating Panginoong Hesus ay kinilalang hari ng mga pantas. Tatandaan po natin, gusto kong linawin na ang inkarnasyon o pagkapanganak ni Jesus ay hindi nagbabanggit ng kanyang umpisang paghahari. Tandaan po natin,
Hindi po nag-umpisa ang kaharian at pagiging hari ni Jesus nung siya ay pinanganak sa Bethlehem. Ang katotohanan, sabi ng Credo o ng Nicene Creed, sabi ng Biblia, ay ang paghahari ng ating Panginoong Jesus ay mula pa noong eternal na nakaraan, ngayon at magpakailanman. Amen? So, ang tinuturo kasi sa atin, ipinanganak yung hari upang maghari, di ba? May mga kanta pa nga ganon, mga Christmas song. Pero ang totoo, nagkatawang tao lang ang haring dating nagahari na at maghahari ng walang hanggan. Amen? Yan po ang gusto ko pong linawin at diinin sa umagang ito. Christ is the eternal sovereign King who rule over all and all the time. So, malinaw na ang ating sinasamba ngayong umaga ay hindi lamang yung bata na nasa Bethlehem. Sabi ni Charles Spurgeon, ang cute-cute ng kamay ng baby Jesus. Pero yung kamay na yon na naghahawak ng multi-universe, ng kalawakan, ng mga great mountains, ng apoy, ng langit at lupa. So, hindi po pangkaraniwan yung pinanganak na haring si Jesus, kundi siya po ay kataas-taasang hari ng mga hari. Kung ang pagiging Panginoon ng Diyos ni Jesus ay eternal, ganun din ang kanyang paghahari. Ito po ay eternal. Sabi nga po sa Psalms 45:6, Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness. Makikita natin yung word na forever and ever. Forever na nga, may end pa, and ever pa. No? Ganun po katindi, wala pong katapusan, walang umpisa ang pag-ahari ng ating Panginoong Yesus. Sabi ni Charles Spurgeon, in-emphasize niya yung baby Jesus was already a king at birth. Ang baby na si Jesus ay hari na nung siya ay sinilang. And not just, hindi lang siya magiging hari, kundi hari na at in fact, nagiging hari. Sinabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, sana matandaan nyo, 1,000 times in history, a baby has become a king. But only once in history did a king become a baby. Tagalogin ko. Maraming libong ulit sa history, sa kasaysayan, na ang mga pinapanganak ay mga sanggol na nagiging hari. Pero isang beses lang nangyari sa kasaysayan na ang isang hari naging baby. Pabalik. So makikita nyo, yung holiness ni Kristo na mga pinapalig-aralan natin ay kakaiba sa ating mga tao. Amen? Dahil unholy tayo. Ganon din sa kanyang paghahari. Ang haring si Jesus ay indeed kabaliktaran ng mga hari ng mundong ito. That is why He is the greatest and the highest King of all kings. In fact, sabi ng mga author, sabi nga ng mga theologian, hindi karapat-dapat na ituring o i-categorize, ikumpara ang haring Diyos sa hari ng sanlibutan. Amen? Pag-usapan natin yung pangalawang hari. No? Sino yun? Si Haring Herodes. So, unang hari, nakita natin sa verse 2, is King Jesus. Pangalawa, King Herod o Haring Herodes. Sino ba si King Herod? Pag-usapan natin siya. Siya ay makamundong hari, isa sa mga hari na naghari sa panahon niya. He is king ruler of Judea. Siya po yung nangunguna, nag-rule o naghari doon sa Judea. Sabi nga ng verse 1, Now, after Jesus was born, pinanganak ang ating Panginoon, saan?
sa Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. Nung araw po kasi, wala pa silang calendar na maayos. Wala po silang kalendaryo na nilalagay sa 2026 na, pinapako natin sa wall natin nung araw, no? Ngayon kasi yung calendar natin sa cellphone na, di ba? Wala na Noong araw, para ituring, markahan ang oras at panahon, nire-record nila yung mga kwento nila ayon doon sa kung sino yung hari. Okay? So, si King Herod ay hari ng Judea, pero may pangalawa. Sino ba talaga siya? Actually, hindi po Hudyo si King Herod. Isa po siyang Edomite. Ang nagbigay lamang ng kanyang pagiging hari o ng kanyang korona o kanyang authority si Augustus at si Antonius na mga Romano. Na kumbaga, sinakop nila ang Jerusalem at nandoon ang Bethlehem at siguro ang layo na kasi o kulang na mga leaders, pero siya yung existing kasi na nandoon na sikat at may authority, no? Siya ang itinalaga, inaffirm siya, no, na maging ruler o maging hari. Pero 'di ba, makikita natin sa constitution po natin sa Pilipinas, in order for you even na maging barangay official, you must be a Filipino citizen. Tama po? Pero sa totoo lang, minekos-mekos lang yan ng mga Romano, no? Ang hari na naranasan nila sa Judea noon ay Edomite o hindi po isang Hudyo. Kaya nga takot na takot siya. Itong si King Herod na ito, doon sa verse 5 ba yun o verse 6, nung narinig niya na dumating ang mga pantas at tinahanap ang hari ng mga Hudyo, he was troubled. Nagulumihanan siya. Kasi alam niya sa sarili niya, ay yung pinagaharian niya, hindi Hudyo at hindi siya kasama doon. Ang nagahari dapat sa kanyang kaharian ay kadugo at galing doon sa lipi ng kingdom na yon ng mga tao. So alam niya, illegitimate king siya. No? Pero mga kapatid, sino ba si King Herod? He was called Herod the Great. Tinawag pa rin siyang dakila na isang hari o isang leader. Bakit? Siya po yung nag-build nung panahon niya. Ang dami pong mga coliseum, maraming mga lugar na siya po ang may dahilan, siya po ang may pakana at siya ang nagreforma sa lugar. In a sense, very organized ito at talaga goal-oriented leader to the point, ang dami niyang mga accomplishment. Kaya Herod the Great, tinawag ko siya. Pero nagtatawa na kami ni Pastor Ambed kasi marami siyang accomplishment, pero more on, ang tawag dapat kay Herod the Great ay Herod the Greed. No? Sa kabila ng kanyang mga accomplishment, ang tunay na ugali o character ng haring ito ay greedy. Ganid. No? Number 1, hindi sa Hudyo. Ang tindi nga niya, di ba? Hindi pa siya Hudyo, pero naging hari, naging ruler ng lugar na 'yon, no? Kasi nga ambitious 'to eh. Gustong-gusto niyang ganid siya sa power at sa posisyon. He is greedy king of the power and position. Sa sobrang ganid niya sa posisyon, kung anumang meron siyang idea o meron siyang nabalitaan na kumbaga tatakbo sa election o magiging banta sa kanyang leadership, papatayin niya. Sabi ng history, even yung closest relatives niya ay pinapatay niya dahil naging banta sa kanyang leadership. In Matthew chapter 2, verse 3 po pala yun, sabi, when Herod the king heard the wise men na hinahanap yung king of the Jews, ang sabi po ng verse 3, he was troubled. Siya po ay nagulumihanan. Nag-alala. Because Herod is an ambitious and anxious king.
Nakikita natin ba ang ating mga sarili? Na katulad po ng isang hari ng mundong ito, kapag tayo po ay nagkakaroon ng posisyon, ng power, di ba po, pag meron tayong, may pumapantay sa'yo, may kompetensya, nandun lumalabas yung natural character natin na insecure tayo o natitreaten tayo. Tama po ba? Yan po ang natural na character ng earthly king. Whereas, the character of Christ, nung siya po ay ipinanganak sa mundong ito, ay hindi po siya nakipagsabayan sa mga hari ng mundong ito. Kundi ang haring si Jesus ay nagkatawang tao at ipinanganak even sa pinaka mabahong lugar na kung saan hindi dapat ipanganak ang hari. At sabi po ng Philippians chapter 2, He did not regard equality with God. Bigat po dun. Hindi niya itinalaga sa kanyang sarili na siya ay Diyos para lang tayo po ay harapin, abutin, mamatay siya upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binaliwala niya at din niya ginamit ng kanyang pagka-Diyos. Ngunit itong si Herod, the king, ginamit niya ang kanyang pagiging king upang ma-preserve ang kanyang position, ang kanyang power sa trono, mga kapatid. May 3 reasons kung bakit nagalit si King Herod. Number 1, sa verse 1, yung mga pantas naman kasi, ang layo-layo ng Jerusalem, intentionally hinahanap, hindi yung King Herod, kundi yung King Jesus. Kung ikaw po ang pinaka-presidente, di ba po pag may bisita, yung mga ambassador sa ibang bansa, sino po ang kanilang pupuntahan? Saan sila pupunta? Sa Malacanang muna. Magko-courtesy visit. Tama po? At sa courtesy visit niya, may pasalubong galing sa kanilang bansa. Ito po yung mga delicacies namin, may bouquet na flower. Ngunit, mga kapatid, itong 3 pantas na ito ay hindi dumiretso sa Malacanang ng Jerusalem, ng Judea, kundi pinagtanong. Sabi doon sa verse 2, saying. Sabi ni John MacArthur, itong word, yung pagkakasulat ng word na saying sa Griego, ibig sabihin nito, hindi lang sinabi. Sila po ay nagsasabi. Pumunta doon sa mga lugar, sa mga lansangan ng Judea at nagtanong-tanong sila na nasan ba itong pinanganak? Nakita namin ang kanyang bituin. Kaya kumalat, naging viral po yun. Napag-usapan sa lahat ng sulok ng kaharian ng Judea hanggang sa nakarating yung mensahe kay King Herod. Ang sakit nun, di ba? Na ikaw yung king pero may hinahanap bukod sa iyo na king din. Kaya talagang yung galit ni Herodes ay gayon na lamang. At mantakin mo, ang sabi ng verse 1, ang mga pantas ay galing saan? Silangan. Yung silangan na yon, ang sabi ng mga teologo, mga nag-aaral, ay tumutukoy maaari sa Arabia, maaari mas malayo pa sa India, o doon pa sa ibang dako. Makikita natin yung intentionality at sacrifice ng mga pantas upang makita lang itong baby Jesus na ito. Mga kapatid, nainsulto po si King Herod dahil siya yung head of the state. Siya dapat yung binibisita, siya dapat yung hinahanap dahil siya yung VIP ng lugar. Pero, anong ginawa sa verse 11? Hindi lang siya, ng mga pantas, hindi lang po binisita si Jesus Christ. Sabi po sa verse 11, they paid respect and honor. Sila po ay, nung pumasok sa bahay kung saan nandun ang sanggol na si Jesus, sila po ay lumuhod at sila po ay sumamba sa ating Panginoon. Hindi lang sila sumamba, hindi lang sila lumuhod. Sabi po sa verse 11, sila rin po ay nagbigay ng mga regalo. Wow! At ang mga regalong ito ay sumisimbolo at ibinibigay lamang sa pagkilala ng isang hari. Remember,
Yung gold, di ba po, ay sumisimbolo ng royalty. Yan, sa Thursday, bibigyan ko ng ibig sabihin, bakit gold? No? Ang ginagamit sa kasal. No? It symbolizes precious, pagpapalaga, value, royalty, elite, di ba po? Kataas-taasan, trono, di ba po? Maalala niyo po kung paano po ginagawa po yung templo noong araw sa Old Testament. It is pure. No? Marami pong mga ginto. Kaya nga po, nung takot na takot, di ba? Lahat ng sumakop sa Jerusalem at sa iba pa, panahon ng Babylonia, marami silang ginto eh. Kaya na-loot yun eh, di ba? Sa bawat mga wars. Hanggang ngayon ay nawawala pa yung ibang mga ginto ng Israel. Makikita natin ang katotohanan ito na may dalawang klaseng hari. At sana makita po natin yung hari ng mga hari na hindi ambitious, hindi anxious. No? Napakasimple lang actually ng aking mensahe ngayon. Ngunit gusto ko pong makita ninyo na ang ating sarili sa mga tanong na ito. Unang tanong, are we like King Herod who has fake plans for King Jesus? Tayo ba ay kapareho ni Haring Herodes na sabi na kapag nahanap nyo ang sanggol na si Jesus, sabihan nyo ako upang ako din ay pumunta sa kanya at ako ay sasamba. Tama po? Tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo ba? Katulad ba tayo ni King Herod na pumupunta lamang dito para wala lang, may ibang pakay, no? Hindi ang sambahin? Herod said, I come and worship Him, is in fact not true. Hindi po totoo na si Herod ay gustong pumunta, makita ang sanggol, at sumamba sa Panginoon. His purpose is not to worship Jesus, but to wipe out Jesus in the face of the earth. Hindi para mag-worship, but to wipe out, patayin yung sanggol na si Jesus. Kung mag-advance reading ka, Matthew chapter 2, verse 16, sabi doon, sa sobrang galit niya, dahil hindi na bumalik yung pantas, naloko ko, nilin na lang ako nung mga yun Anong ginawa niya? Pinatay niya ang lahat ng lalaking mga bata sa Bethlehem, at hindi lang sa Bethlehem, at sa lahat ng rehiyon kung saan merong 2 years old at mas bata pa. Ganon katindi yung galit ni Herodes, na to the point hindi siya masasatisfy kung may ilang bata na mapatay. Gusto niyang siguraduhin patay si Jesus, kaya pinatay niya po lahat ng bata. Hindi lang sa Bethlehem, sa lahat ng karatig ng mga lugar. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, ano po ang ating dahilan kung bakit pumupunta tayo sa simbahang ito? Ano po ang ating dahilan bakit tayo pumupunta sa iglesyang ito? Do you come here to worship like the Magi? Do you come here to worship? Do you want to come here to worship as Jesus, your King? Pumupunta ka ba dito upang sambahin si Jesus dahil siya ay iyong hari ng iyong buhay? Mga kapatid, marami pong mga Kristiyano, nagsasabing sila ay Kristiyano, pumupunta dahil lamang sa mga blessings, hindi sa blessed one. Marami pong pumupunta sa church. Number 1, masaya kasi sa church. Number 2, ang sarap kasi ng luto ni Ate Perla. Number 3, nandun parang pamilya Diba? Number 4, talagang nakaka-bless Actually,
walang masama sa mga bagay na ito. Amen? Amen po. Dahil yun naman talaga ang makikita sa simbahan. Amen? Pero ang pinaka-primary reason dapat natin ay para pumunta ngayon upang sambahin ang ating Panginoon dahil siya ay hari ng ating buhay. Tanungin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. In Matthew chapter 14, verse 13 to 21, maalala natin, pinakain ng ating Panginoon ng 5,000 tao. Tama po? Ang sabi ng verse, 5,000 men. M-E-N. Mga lalaki. Yung mga lalaki na yon, may girlfriend, may asawang babae, of course, may anak, baka nga may kapitbahay pa. So yung 5,000 men, sinasabi ng mga theologian, ang pinakain talaga ni Jesus is almost 20,000 times 4 or 5, ganun karami. Ang ibig ko pong sabihin, napakaraming tao ang sumusunod sa ating Panginoon. Pumupunta sa presensya ni Jesus nung panahon niya, nung nasa lupa siya, dahil gusto lamang nila na mag-benefit doon sa kanyang mga mirakulo. Pero ang totoo, wala pa sigurong 1/4 ang pumupunta doon dahil pinupuntahan nila, dahil gusto nilang mahalin, sambahin si Jesus. Kaya nga po, sabi doon sa Acts, nung na-challenge na sa preaching ng Panginoon at ng mga apostol, yung mga taong sumusunod dahil sa miracles, nung sinabi na, siguro sinabi, pumupunta lang kayo dito dahil sa mga blessings. Pero ang tunay na pumupunta sa presensya ng Diyos ay ang kanyang pagsamba sa Blessed One. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ganun lang ba tayo kababaw na pumupunta sa simbahang ito? Dahil ang simbahang ito ay masaya, parang pamilya, no? Ngayon lang nangyari sa 50 years na nagkaroon tayo ng aircon. Wow. Di ba? Kaya tayo nandito ngayon. Nabanggit po namin na noong nandun po kami sa Sorsogon, sa Incaraisan, ay napakainit. Tayo po may aircon, sila may heater. To the point na nakahawak ako sa pulpit dahil nahihilo ko habang nagpipreach. Sobrang init. Pero hindi ako nagpalata. Pero mga kapatid, ang ibig pong sabihin, maging maayos, maaliwalas, aircon o wala, masaya o kahit minsan magulot, maraming problema, ikaw at ako ay marapat na pumunta sa simbahan upang sumamba katulad ng mga pantas. Tanungin natin ang ating mga sarili. Because many come to church because of what they want, not who they worship. Many come to church because of what they want, material things, yung mga bagay na maganda. But never na maging 100% ang simbahan na pumupunta sa iglesia because of who they worship. Yan po ang challenge natin, mga kapatid. May isa pa akong tanong. Do you come here for Jesus to rule as King of your life? Kung kanina, pumupunta ka ba rito upang sambahin si Jesus bilang hari ng iyong buhay? Kasama po doon sa katotohanan, kung si Jesus ang hari ng iyong buhay, of course, sasambay mo siya. Amen? Pero, ang pangalawa po nun, ito po ay tumatalaga sa katotohanan, ikaw ba ay nagpapasakop sa hari ng iyong buhay? Nagpapasakop po ba tayo sa ating Panginoon? May kakwentuhan po ako kanina, ang pagsakop nating lahat ay hindi pagsakop sa pastor, hindi pagsakop sa mga ate natin dito na mga matatagal na mga Kristiyano, sa mga leaders natin, sa mga nangunguna dito sa pulpito, yung mga nananalangin dito, yung mga nagsaserve. Hindi po tayo nagpapasakop sa mga taong ito. Ang natatanging tayo po ay nagpapasakop ay sa hari ng iglesyang ito, kundi ang ating Panginoong Jesus. Paano? Nagpapasakop tayo sa kanyang salita. Sa kanyang mga salita.
Pumupunta ka ba rito, kapatid, dahil handa ka magpasakop sa sinasabi ng Panginoon sa iyong buhay? Because many professing Christians superficially submit to Jesus, but deep within do not submit. Christian life is in a short sentence, sabi ni John MacArthur, it is life of obedience. Number 1, Christian life is a life of worship. We come here to worship our King Jesus Christ. And pangalawa, Christian life is a life of obedience. We come here to submit under the rule of our King, Jesus. Sabi po ng ating Panginoon sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ang totoong mananampalataya ay kikilalanin si Jesus bilang kanyang hari sa pamamagitan ng kanyang pagsamba. Pangalawa, ang totoong mananampalataya ay kikilalanin si Jesus hindi lang sa pagsamba, sa kanyang pagsunod sa kanyang mga inuutos. Tanungin natin ang ating mga katabi, sumusunod ka ba sa Panginoon? Sino ba ang hari ng buhay mo? Ikaw pa rin ba o ang Panginoon? Katulad ka ba ng Haring Herodes na ang gusto niya, siya pa rin ang maging hari ng kanyang buhay? Yun po yung karakter ni Herod, na pagdating ng tunay na hari, hindi siya magsasubmit. Kakalabanan niya ito at papatayin. In reality, mga kapatid, ganun din po tayo. Gusto natin, sa totoo lang, gusto natin na tayo ang maghari, tayo ang masunod sa ating buhay, where in fact, ang tunay na mananampalataya, siya ay magpapakumbaba sa pagdating ng kanyang hari. Maalala po natin si John the Baptist. In fact, siya po ay viral. Si John the Baptist ay isang authority na spiritual man ng kanyang panahon. Siya po ay tinitingala. Siya po ay ginagalang. Ngunit nung dumating si Jesus, anong sabi ni John the Baptist? No? Hayaan mong ako'y bumaba at si Jesus ay aking itaas. Mga kapatid, ganun din po ba tayo sa ating mga buhay? Pumupunta ka ba rito dahil sinasamba mo si Jesus? Pangalawa, pumupunta ka ba rito dahil handa kang sumunod sa ating Panginoon? Ang sabi po ng Biblia, let the seventh day be the rest day. Amen po ba? Rest day to worldly things. Rest day to other things. But it should be exclusively be celebrated, resting in the hands of the Lord. Yun po ang Lord's Day. Kaya kung di natin naiintindihan ang pagiging hari ng ating Panginoon, hindi tayo sumasamba kapag Lord's Day, hindi tayo sumusunod sa kanyang mga pamantayan, mga kapatid, magtanong ka kung talagang tunay kang Kristiyano. Ngunit, sa paghahayag ng mga katotohanan ito, ang aking panalangin bilang inyong butihing pastor, ang inyong nagpapakumbabang pastor, minsan matalim po ang aking mga salita at paalala. Ito po'y lamang ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Dahil sabi nga ng mga matatanda, mga nanay at tatay, minsan kami nagagalit, minsan kami mahigpit, minsan masakit ang aming pananalita. Ngunit ito ay ang aming ekspresyon, pagpapakita ng pagmamahal sa aming mga anak. Mga kapatid, sinasabi ko lamang ang sinasabi ng Biblia, na kung ang tunay na hari ng iyong buhay si Jesus, dapat nakikitang sumasamba ka. Hindi lang tuwing linggo, sabi ni Preacher Randy, araw-araw, yugto-yugto ng iyong buhay. Amen? Sabi ni Brother Abby kanina, kapag ikaw ay na-late, no, sa mga gathering, lalo na sa gawain ng Panginoon, kahit 2 minutes kang late, 120 seconds ka nang na-late sa Panginoon. So worship is all about knowing who you worship. And who we worship is the King of all kings. Mga kapatid,
So next week, come here because you understand that we worship not just a simple king like Herod, but the King of all kings. Amen? And come here not just proclaim, yes, Jesus is king, but submit to the words of the king. Alam niyo po sa kingdom ng Romano, kapag may in-announce, 'di ba pag may nagkakabayo, sino nanonood ng yung mga old movies. Pag may dumating na nagkakabayo, bababa yun, pupunta sa stage nung panahon ng medieval area. Gaganon yung scroll. Ang sabi ng hari, magtitipon tayo kada linggo. Ang hindi, putol ulo. Pinanood namin panoorin nyo sa Netflix yung The King, 2019. Ang galing nung camera pinakita doon yung nagsinungaling doon sa hari kay Henry V. Pinakita doon yung ginarote, talagang pinalakulong. Kitang-kita talaga doon, hindi humiwala yung ulo po. Mga kapatid, kung kilala nyo ang hari ng mga hari, may kapasidad siyang hindi lang pugutan ang ating ulo, tupukin ang ating mga buhay. Can you imagine yung Sodom at Gomorrah? Anghel pa lang yun. Anghel lang po yung gumawa doon, hindi pa mismo ang Diyos. So can you imagine a king that will be disappointed with the full of wrath dahil sa ating mga disobedience? Buti na lang pinag-aaralan natin na kahit gano'n na lamang ang ating sobrang kasalanan at pagkukulang sa ating hari, nandun pa rin ang kanyang mapagbiyayang pag-ibig. Amen? Yeah, yun, mga kapatid, this 2026, let us ask ourselves, is Jesus Christ truly the King of my life? Am I worshiping Him? Am I serving Him? Am I submitting to His will? Kaya ang huling-huling tanong ko, mga kapatid, who is the King of your life? Sino ba talaga ang hari ng iyong buhay? Kasi kung hindi si Jesus ang hari ng iyong buhay, ikaw ay paghaharian ng demonyo sa kadiliman ng impyerno. And this is the truth, mga kapatid. That is why there is a preaching of the word for us to know and believe and have faith in the true King of Kings that holds our eternal life. That whosoever believe in that King of Kings and Lord of Lords will have eternal life. Susugan ko lang yung napanood ko sa Netflix, The King. Si King Henry, nung panahon niya, sa totoo lang, dalawa silang anak. No? Itong si King Henry, ayaw niya maging hari. Ayaw niya maging hari. To the point, lumalabas siya sa palasyo, at doon siya sa barangay, sa mga iskinita, nakikipag-inuman, nakikipagbarkada. Ayaw niya kasi maging elitista, ayaw niyang nasa kaharian. May kapatid siya, yun ang gustong-gustong maging hari. Pero alam niyo po, to cut the long story short, namatay yung kapatid niya, no? Tapos namatay na rin yung tatay niya, yung hari. At itong si Prince Henry ay no choice, hinanap siya. Hinanap siya doon sa mga iskinita. Halika rito, bakit? Mamamatay na yung tatay mo. Nandun naman yung kapatid ko. Siya na lang ang gawing hari, ayoko maging hari. Patay na rin yung kapatid mo, pumunta sa digmaan, napatay. Kaya ikaw na lang ang pag-asa na maging hari. Alam nyo, dinala siya sa kaharian, no choice, sabi niya, siya po yung naging hari. Kaya siya po yung in history, siya yung Henry V. Alam nyo po, nung naging hari si King Henry, alam nyo pong nangyari? Sabi niya, iibahin ko ang kahariang ito. Ang tatay kasi ni King Henry, war freak, lahat po ng kaharian ng Pransya, ginigera. Kaharian ng Alemanya, ginigera. Ang daming kagalit. Ito nga pala ay King of England. Si King Henry V ay King of England. Nung siya na ay umupo, alam niyo po ang ginawa niya? Sabi niya,
gusto ko ng kapayapaan sa mga kingdom o sa mga kaharian. Ayoko na makipag-away. Let's start peace in every kingdom. Ganda, no? Loko-loko itong anak ng hari ng Pransya, di nung naging king na siya, nakoronohan na siya. Ang hari basta iba-ibang hari nagpadala ng mga regalo, ganda ng mga regalo. Pagdating doon sa hari ng Pransya, pagbukas doon sa box, alam niyo po kung anong binigay galing sa France? Bolang luma na pangbata na madumi. Sabi ng mga gabinete niya, sandali, insulto po ito, hari. Insulto. Pero sabi ni King Henry, okay lang yan. Parang pinakikita lang nila na ako yung dating kilala nilang bata na nasa estero lamang. Pero binuyo siya ng binuyo, hanggang sa na-insulto na siya, kalabanin natin sa isang war ang Pransya. Ang ginawa nila, nilusob po nila ang France. Nanalo sila sa France, doon sa labanan na yon. At doon ay pagkatapos ng labanan, sabi niya, hindi ito yung kapayapaang gusto ko. Dahil ang dami pong namatay. Even yung best friend niya namatay. No? Mga kapatid, nung pumunta ang hari ng mga haring si Jesus dito sa mundong ito, gusto rin niya rin po ng kapayapaan. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Tayong lahat. Bakit? Dahil tayo po ay may atraso. We are sons of disobedience. We don't worship God and we don't submit to His kingship, mga kapatid. Pero, sa biyaya ng Panginoon si Jesus po, ay nagkatawang tao. Isang hari na naging baby, sabi ni Charles Spurgeon, ay nandito upang makipag-reconcile tayo sa Panginoon. Amen? At yung kapayapaan na yon, yung reconciliation na yon, ay nagdulot sa atin na mapabilang sa kanyang kaharian. Can you imagine? King Herod being Edomite, walang karapatan talaga. Ganon din po tayo. Wala tayong karapatan sa kaharian ng Diyos. Ngunit, sa biyaya niya, sa pamagitan ng kaharian at paghahari ni Jesus, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay makakapasok, mga kapatid, sa kaharian kung saan hindi natin karapat-dapat mapuntahan. Amen? Ito po ay sa biyaya lamang. Tayo pong lahat ay magsitayo. Mga kapatid, kung sino man po dito ang hindi pa po hari si Jesus sa kanyang buhay, kung sino man po dito ay na hindi pa sumasamba sa ating Panginoong Jesus, kung sino man po dito ang hindi pa nagpapasakop sa kanyang kaharian, mga kapatid, ang aking pong panalangin ay magkaroon po kayo ng pananampalataya kay Kristo lamang. Magpakumbaba po tayo, magpasakop po tayo, dahil yun po ang ating pag-asa. Dahil si Jesus, ang haring si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung tayo po ay walang pananampalataya sa Kanya, ang lahat ng salungat ng aking binanggit ay ang ating mapupuntahan. Ang sabi po ni Brian Russell sa kanyang libro, Christ Return as a King of Kings, sabi po ni Brian Russell, sa pagdating po ulit ng Panginoon, may tatlong bagay. Una, separation. Iiwalay po ang mga hinirang at mga nananampalataya at yung mga hindi mananampalataya kay Kristo. Ang mangyayari po doon sa mga mananampalataya, magkakaroon po tayo ng salvation. Amen? Ang mangyayari po doon sa mga hindi nanampalataya at hindi nagpasakop, hindi sumasamba sa Haring Jesus, ay condemnation. Saan ka? Saan po ang gusto po nating mapunta? Kung masaya po ang simbahang ito, kung kayo po ay nabibless, nagbe-benefit po tayo sa simbahang ito, mga kapatid, how much more kung kasama na po natin ang ating Panginoon sa kalangitan. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na pag-aralan namin, Panginoon, sa Mateo 2, na may dalawang klaseng hari, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang naghahari, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. At Lord, salamat dahil hindi si King Herod, Panginoon, ang in charge sa buhay namin. Kung kami, Panginoon, ay paghaharian ng hari na matindit makasalanan, Panginoon, kami po ay magdurusa, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong paraan ng pagpapakumbaba, kayo po ay naghari. Kayo po ay naghahari sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, dahil malinaw, Panginoon, sa iyong mga salita, na ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari. At kami, Panginoon, mga mananampalataya ay marapat lamang sumamba at magpasakop, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ituring kang hari, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, na minsan sinasabi namin, kaming mga Kristiyano, ikaw ang aming hari, ngunit hindi po nakikita sa aming mga buhay. Father, thank you for reminding us, Romans 12:1, that indeed, the acceptable worship, Panginoon, ay ang aming mga buhay na may sakripisyong nagpapagal sa pagsamba at pagsunod, Panginoon, sa inyo lamang. Panginoon, purihin po kayo, Panginoon. You are the great God and our great King, katulad ng sabi ng Salmo, na kayo po ang marapat na sambahin, sundin, panampalatayahan, dahil kayo lamang ang hari na may pagmamahal sa aming hindi karapat dapat mahalin. Purihin kayo, Panginoon, sa mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.